Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Pamahalaan hindi mapapagod sa laban para sa kalayaan ng teritoryo at soberanya ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, iginita hindi kailangang ipagpaalam sa China ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año. At mas mataas na multang ipapataw laban sa hindi kikilala sa Philippine Identification System o National ID bilang natatanging identification card isinusulong sa Kamara. Ngayong Hunyo ay pinagdiriwang ng bansa ang Buwan ng Kalayaan. Nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halaga ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at kung papaano ipapakita ang pagka-Pilipino ng bawat isa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makibahagi ang mamamayan sa pagdiriwang ng Buwan ng Kalayaan. Sa vlog ni Pangulong Marcos, sinabi niya na napakahalaga at makabuluhan ang selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. Ayon kay PBBM, mula noon hanggang ngayon patuloy ang pakikipaglaban ng bansa para sa kalayaan at hanggang ngayon anya ay may laban ng Pilipinas para sa teritoryo at soberanya nito. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Walang katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Ayon sa Pangulo, maaaring ipakita ng bawat isa ang pagka-Pilipino sa ganitong okasyon. Unang-una ay dapat ipakita natin at iwagayway natin ang ating watawat para maalala din natin at lahat na makakita ang buhay ng Pilipino at ang kasaysayan ng Pilipino. Ayon kay PBBM, may mga inihandang programa ang pamahalaan ngayong linggo bilang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan. Gaganapin ito sa Quirino Grandstand at Burnham Green kung saan magkakaroon ng iba't ibang atraksyon, bukod sa iba't ibang kompetisyon at one-stop shop caravan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na hindi kailangan ng approval ng China para sa mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos magpahiwatig ang China Foreign Ministry na dapat magpaalam ang Pilipinas sa pagpunta nito sa Ayungin Shoal. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Nanindigan ng National Security Council o NSC sa sovereign rights o karapatan na jurisdiksyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ay dahil bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang naturang lugar sa West Philippine Sea na kinilala naman ng international law at ng 2016 Arbitral Award. Sa opisyal na pahayag ng NSC, iginiit ni National Secretary Advisor Secretary Eduardo Año na hindi kailangan at hindi kailanman kakailanganin ng bansa ng pagsang-ayon ng China para sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nag-ugat ang pahayag na ito ng kalihim matapos ibunyag ng Philippine Coast Guard ang pangaharang at sadyapang pagbabangga ng Chinese counterpart nito sa mga Philippine boat na nagsasagawa ng medical evacuation sa West Philippine Sea. At some point, when we were about to transfer the sick personnel of the Armed Forces of the Philippines, the China Coast Guard rubber boat even intentionally rammed our small boat, no? Kung titingnan mo nga, muntik pang mahulog yung nagta-transfer, no? So this is a deliberate action on the part of the Chinese Coast Guard. For us, we condemn such action. Depensa naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kung maagang ipinaalam ito ng Pilipinas sa China, ay pahihintulutan nila ang evacuation o pagdadala ng personnel. 如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关人员。 Sa halip, inakusahan pa ng China ang Pilipinas na nagdadahilan lang para makapagdala ng construction materials upang permanenteng okupahin ang Ayungin Shoal. 但是菲方不得以此为借口，向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。
Ayon sa PCG, ipinagbigay alam naman nila sa Chinese Coast Guard ang kanilang humanitarian mission sa pamamagitan ng radyo at public address system. Because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission, because the intention is to evacuate the sick personnel, and yet they still did a lot of dangerous maneuvers and prevented us from getting the sick personnel on board the regional boat. Ngunit para kay Secretary Anyo, balintuna, walang kabuluhan at hindi katanggap-tanggap ang pahiwatig ng China na dapat magpaalam sa kanila ang Pilipinas para makapunta sa Ayungin Shoal. Tinawag rin ng kalihim na barbariko at hindi makatao ang pangharas ng China kasabay ng pagsasagawa ng medical evacuation ng Pilipinas. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinusulong sa Kamara ang mas mataas na multang ipapataw laban sa hindi kikilala sa Philippine Identification System o National ID bilang natatanging identification card. Inihain ito ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Ilordan Suan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Upang maisulong pa ang paggamit ng Philippine Identification System o National ID at matiyak ang pagkilala ng lahat ng government at private entities, inihain ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Suan ang House Bill No. 10450. Layo ng panukalang amyendahan ng PhilSys Act at patawan ng mas mataas na multa ang mga hindi kikilala sa National ID. Sa kasalukuyang batas, nasa kalahating milyong piso ang multa sa hindi tatanggap sa National ID bilang valid proof of identity. Sa ilalim naman ng panukala, isinusulong na gawing 1 milyong piso ang multa. Nag-ugat ang panukala sa mga ulat na may ilang establishmentong hindi tumatanggap ng National ID bilang single proof of identity dahil sa kakulangan ng pirma. Samantala, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, halos 88 milyon na ang na-issue na PhilSys ID sa buong bansa. Ngayong 2024, target maabot ng PSA ang bilang na 92 million. 51.5 million physical cards na ang naibigay o naipadala sa mga may-ari at 3 milyon naman ang kasalukuyang ipinamamahagi. Hinihikayat din ng ahensya ang mga kababayang hindi pa nakapagparehistro na magparehistro na para sa National ID. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasara ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila sa Miyerkules, June 12 upang bigyang daan ang pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagsasara ng daan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Sa Rojas Boulevard, north at southbound mula TM Calao hanggang P. Burgos. Sa TN Calao naman mula sa Maria Orosa hanggang Rojas Boulevard westbound. Samantala, 1:00 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, pansamantala nang isasara ng Rojas Boulevard mula UN Avenue hanggang P. Burgos Avenue north at southbound. Isasara rin ang TM Calao both sides mula po sa Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Ang P. Burgos Avenue isasara rin both sides at Finance Road. At ang Bonifacio Drive mula po sa Anda Circle hanggang sa P. Burgos Avenue. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, ang pagsasara ng kalsada ay kaakibat ng deployment sa 1,156 na tauhan ng ahensya upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng lahat. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta sa araw ng pagsasara ng mga kalsada. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na palawigin ang pagpaparehistro para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa para sa 2025 midterm elections. Samantala, inaasahan naman na magbibigay ng Digital Voters ID ang COMELEC sa mga Pilipino abroad. Narito ang report ni Dante Amento. Posibleng hindi na sa September 30, 2024 ang deadline ng pagpaparehistro ng ating mga kababayan overseas o nasa ibang bansa. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia,
Maaari pa nilang palawigin ito ng 2 buwan. Paliwanag ni Garcia, hindi naman kailangan isabay ang deadline sa pagpaparehistro ng mga botante sa Pilipinas dahil wala ng clustering at wala ring balota na kailangan iimprinta para sa overseas voters. Internet o online voting na kasi ang pamamaraan ng pagboto ng overseas Filipino voters. Total, wala ngang balota na kakailanganin at gagamitin. At siyempre, para mas maingganyo pa natin na makapag-parehistro yung mga kababayan natin, lalo pa na mababalitaan na nila ngayon siyempre yung internet voting. Subalit ang voter registration sa bansa ay wala na anyang extension kundi hanggang September 30, 2024 lang. Sa ngayon, nasa 1 milyon na lamang anya ang aktibong rehistradong overseas voters mula 1.6 million. Na-deactivate kasi ang 600,000 matapos hindi makaboto sa 2 magkasunod na national elections. Target sana ng COMELEC na magkaroon ng 3 milyong overseas voters sa May 12, 2025 midterm elections. Ang pakiusap po namin lagi, huwag na pong antayin yung last minute. Kasi sinasabi ko lagi, hindi po para sa amin, sa kanila rin, yung convenience din po nila. Samantala, magbibigay din ang COMELEC ng Digital Voters ID para sa mga kababayan natin sa ibang bansa na inaasahang sisimulan sa Agosto nitong taon. Ito ay habang wala pa ang physical na Voters ID. Paliwanag ng COMELEC, makatutulong ang Digital Voters ID para sa ating mga kababayan sa pagkuha ng mga dokumento na hinihingi halimbawa para sa kanilang trabaho abroad. Para walang gastos. Mag-i-issue kami ng digital ID, makikipag-coordinate kami sa post para kahit paano, yung po pwede nyo nang gamitin na ID, pwede nyo pa-laminate. Dagdag pa ng komisyon, napakamahal kasi ng aktual na ID at gagastos sila ng bilyon-bilyong piso. Pero ang problema, walang pondo ang COMELEC para rito. Huling nakapag-issue ng Voters ID ang COMELEC noon pang 2015. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa higit 100 magsasaka at mangingisda sa Negros Occidental ang apektado bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Naritong report ni Gladys Towabi. Halos 1 linggo na matapos ang pagtok ng Bulkang Kanlaon. Pero hanggang ngayon, ramdam pa rin ng mga residente ang epekto sa naging aktibidad ng bulkan. Sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, as of June 8, umakyat na sa 135 magsasaka at mangingisda ang apektado sa Negros Occidental. Tinarayang higit 11 milyong piso naman ang production loss o halaga ng danyo sa agrikultura sa probinsya. Samantala, nananatiling nasa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon dahil sa pagtaas ng aktibidad nito. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Una nang inihayag ng ahensya na may posibilidad pa rin ang pagkakaroon ng lahar o mud flow sa lugar malapit sa bulkan dahil sa maulang panahon. Mataas niya po ng levels ng activities ng Kanlaon. That's why na alert level 2 yapon kita. Contaminated gani ang water nato and syempre naghalo ang sediments nga from the volcano within the mix ng the volcano. So we cannot say kung how long did we have to prolong kay syempre fresh nga mga sediments and medyo damol ang sediments especially dito sa babaw kay mas malapit dito sa siya sa source so mas damol ang mga ash dito, ang mga debris, mga volcano fragments nga nakaabot dito. And that is being washed out, especially sa buong maulan ulan. Batay sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, noong June 6 nakaranas ng lahar flow ang bahagi ng Moises Padilla, Isabela at La Carlota. Patuloy na babala sa mga residente sa probinsya. Iwasan ang paglapit sa 4-kilometer danger zone ng bulkan at sundin ang ipatutupad na paglikas ng lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Gladys Towabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang naiulat na nasawi dahil sa monkeypox na tinatawag na ngayong Mpox.
Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, walang pasyenteng nasawi sa Mpox mula sa anumang rehiyon ng bansa. Nilinaw ito kasunod ng ulat na iniimbestigahan ng DOH sa Central Visayas ang pagkasawi ng isang 27 anyos na lalaki mula sa Negros Oriental na pinaghihinalaang may kaso ng Mpox. Paliwanag ni Asik Domingo, halos magkahawig kasi ang mga butlig o sintomas ng chickenpox, shingles, herpes at Mpox. Kaya paalala niya na antayin ang opisyal na pahayag mula sa DOH at iwasan ang paggamit ng hindi beripikadong impormasyon. Para naman sa balita sa labas ng bansa, bumaba ang bilang ng naaaresto sa US-Mexico border kasunod ng asylum ban ng Administrasyong Biden. Layo ng bagong pulisiya na higpitan ang asylum at bawasan ang illegal na immigration. Mula sa Maryland, USA, may live report si Lea Salar. Yes, Lea, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Kath. Nasa 3,100 na tao na ang naaresto ng US Border Patrol nitong Biyernes. 20% ito na mas mababa kumpara sa mga nakalipas na araw. Tuwing nalalapit ang eleksyon sa Amerika, isang immigration sa pinakamalaking issue sa Estados Unidos. Plano ni Biden na luwagan ang mga naging mahigpit na immigration policies ng sinundan nitong presidente. Ngunit naging mahigpit naman ito sa pagtaas ng mga migranteng naaresto sa border. Ipinatupad noong Miyerkules ang panibagong polisiya na nagbabawal sa mga migranteng iligal na tumawid ng border para kumuha ng asylum. Di naman kasama dito ang mga batang walang kasama, mga taong may seryosong kalagayang medikal, may mga banta sa kaligtasan at mga biktima ng trafficking. Layunin din ng polisiya na palawigin ang bilang ng mga migranteng nasa expedited removal para mapabilis ang deportation process ng mga ito. Mahigit 2,000 tao kada araw ang nailagay dito at doble ang bilang na ito bago naipatupad ang polisiya. Hindi naman naipaliwanag kung magiging sapat na ba ang kakayanan ng US government na tubunan ang mga papeles ng tumatawid sa border sa pagbaba ng bilang. Balik sa inyo, Kat. Maraming salamat, Lea Salar, live mula sa Maryland, USA. Pinagtibay muli ng Estados Unidos at France ang suporta sa Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan nito laban sa Russia. Narito ang report ni Ning de la Peret. Pinagtibay muli ng Estados Unidos at France ang suporta para sa Ukraine ukol sa pakikipaglaban nito laban sa pagsalaki ng Russia sa isang pulong sa kabisera ng Pransya. Sa pagsasalita sa isang joint news conference sa Presidential Elysee Palace sa Paris noong Sabado, June 8, nagbabala si United States President Joe Biden kay Russian President Vladimir Putin na hindi ito ititigil ang suporta sa Ukraine. Pinuri naman ni French President Emmanuel Macron ang katapatan ng kanyang US counterpart sa Europe. Sinabi ni Biden sa kanyang pagbisita sa estado ng France na bagamat magiging banta ito sa buong Europa, hindi nila hahayaan na mangyari yun. Dugtong pa niya, ang Estados Unidos ay nakatayong matatag kasama ang Ukraine. Noong Biyernes, June 7, kapwa nakipagpulong sina Biden at Macron kay Ukrainian President Vladimir Zelensky sa Paris, nangako ng suporta para sa Ukraine. Sa isang pahayag na inilabas ng White House noong Sabado, sinabi ng mga pinuno ng France at US na sumang-ayon sila na ang mas malawak na seguridad sa buong Atlantic ay nakataya sa digmaan ng Russia. Idinagdag niya na ang mga bansa ay nagkakaisa rin sa kanyang pagnanais na itigil ang ideolohiya ni Putin na muling pagtatatag ng isang imperyo at pagtanggi sa pagkakaroon ng mga mamamayang Ukrainian. Gayunman, sinabi ng dating diplomat na ang mga bansa ay nag-iiba sa kung paano isasakatuparan ang kanilang mga layunin. Sinabi ni Macron noong Biyernes na tinalakay niya ang naturang plano sa mga pinuno ng NATO kasama ang ilan sa sumang-ayon at sumali sa pagsisikap. Iyon ay matatapos aniya sa mga susunod na araw. Ang US ay mahigpit na tutol sa pagkakaroon ng alinman sa mga tauhan nito sa Ukraine. Isang pahayag na nananatiling hindi nagbabago mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022. Di nagtagal, sumunod ang US at nagbibigay ng pahintulot sa Ukraine na gumamit ng mga armas na ibinigay ng Washington sa teritoryo ng Russia malapit sa Kharkiv.
Sa Paris noong Biyernes, humingi ng paumanhin si Biden kay Zelensky para sa mga nakaraang pagkaantala sa tulong ng Washington sa Kyiv na idiniin na ang US ay hindi lalayo mula sa pagsuporta sa Ukraine. Ning de la Pere, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang lagay ng trapiko ngayong Lunes ng umaga. Makikita po natin sa kuha ni CJ Makalalad sa Mega Q Mart, left from Cubao going to Quezon Avenue. Makikita po natin na medyo masikip na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa kanan naman, from Quezon Avenue going to Cubao, makikita natin na mayroong magaan hanggang sa unti-unti na pong pagbigat na daloy ng mga sasakyan. Sa kuha ni Jimmy Cordeniera sa Basak and Bacalso, both sides po mga kasangbahay ay mayroong light to moderate na daloy ng mga sasakyan. Sa southbound going to Pardo, Cebu City at sa northbound going to Mambaling, Cebu City. Sa kuha naman ni Glenn Elocre sa northbound going to Manila, makikita po natin na magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan bagabat may kaunting pagbigat po ng daloy dito sa may bandang intersection. Gayon din naman po sa southbound going to Santa Cruz. Dito naman po sa live na footage natin dito sa NLEX, makikita po natin sa Balintawak Toll Plaza ay magaan po ang daloy ng mga sasakyan at maging sa cash lanes natin ay halos wala pong pila ng mga sasakyan. Dito naman po sa Mapulang Lupa sa Valenzuela, sa right side po ng screen makikita po natin na magaan pa po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa left side naman po ay makikita natin na mayroon ng bahagyang pagbigat na daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa Mindanao Toll Plaza ay magaan ang daloy ng mga sasakyan on both sides. Samantala nagkakaroon lang po ng kaunting pagbigat ng daloy dahil po dito sa ating toll gate, sa cash lane at sa ating RFID lanes. Dito naman po sa May Kawayan, makikita po natin both sides ay maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan. At sa Bukawi Toll Plaza, going to Bulacan, makikita po natin na magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Nagkakaroon lang po ng kaunting pag-ipon ng mga sasakyan dito po sa cash lane. Samantala, going to Manila naman po dito sa may Bukawi Toll Plaza ay magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa San Fernando Interchange, makikita po natin halos walang dumadaan ng mga sasakyan. Kaya po sa dadaan po dito sa area po na ito, maluwag na maluwag po at mabilis ang magiging biyahe po ninyo ngayong umaga. Sa kuha naman ni Christian Lopez, going to Manila, dito po sa SLEX Calamba, makikita po natin na magaan po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, dito naman po sa left side, going to Batangas Port, ay mayroon na pong kaunting pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. At yan muna po ang ating traffic update ngayong umaga. Dito na sa Quezon City, Rotonda, sa may monumento, makikita po natin mga kasangbahay na meron na pong kaunting pagbagal na daloy ng mga sasakyan. Nagkakaroon na po ng pag-ipon ng mga sasakyan dito po sa ating left side ng screen. Bumabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Ayuda kapalit ng basura. Yan ang bagong programang pinasimulan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Surigao City at ng City Environment and Natural Resources Office. Sa inisyatibong ito, makatatanggap ang mga residente ng ayuda gaya ng 5 kilong bigas, mga delata at 3 packs of noodles kapalit ng 25 kilo ng mga basura na kanilang makukuha.
hinihikayat ng programa ang bawat residente na suportahan ang nasabing programa sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga plastic, cellophane, plastic bottles, tin cans at mga karton. Kung makaipon na, maaari na nila itong dalhin sa kani-kaniyang mga barangay hall upang doon itimbang. Layo nito hindi lang upang mabigyan ng ayuda ang mga residente, kundi malaki rin ang magiging ambag nito upang mapanatiling malinis at ligtas sa polusyon ang buong syudad. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Information and Communications Technology o DICT at Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ELGU system na magpapadali sa transaksyon ng lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Mula pa sa Corcuera, Romblon, bumiyahe si Mayor Elmer Fruelda para alamin ang ELGU system. Balak niya na ipatupad ang sistema para mapabilis ang kanilang pagkakaloob ng serbisyo sa mga residente nito. Kung may sasakatupad, sila ang magiging kauna-unahang local government unit sa Romblon na magpapatupad ng ELGU system. Iwanan yung bayan namin, so kailangan natin sumunod. Hindi ito trend, kundi talagang mandato na talaga ng national government na dapat i-adapt na namin yung ease of doing business. Layunin ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Information and Communications Technology o DICT at Anti-Red Tape Authority o ARTA na ilapit ang serbisyo sa mga residente sa Northern Luzon sa pamamagitan ng Electronic Local Government System o ELGU. Sa pamamagitan ng ELGU system, mapapabilis ang iba't ibang transaksyon ng mga residente, gaya ng pagkuha ng business permit licensing, national ID, business tax, community tax, health certificates, local civil registry, notification system, notice of violation at real property tax at iba pa. Na-activate na rin ang ELGU system ng 10 lokal na pamahalaan sa Northern Luzon. Mapabilis yung dating matagal na queuing ng ating mga business applicants. So kapag nangyari yon, yung streamlining na ginagawa ng dalawang magkakaugnay ng mga ahensya o tatlong magkakaugnay ng mga ahensya, magiging madali po ang pagkuha ng mga business natin. And we will be considered a business-friendly municipality for that purpose. Tinuturing naman na 5th class municipality ang munisipyo ng General Emilio sa Cavite. Ayon kay Mayor Dennis Glian, sila na lamang ang bukod tanging 5th class municipality sa kanilang lalawigan kaya hangad niyang ipatupad ang bagong sistema. So napakalaking tulong. Actually, yung mga brother hands sa masonry, yung mga nagbibigay sa idea regarding sa digitalization, mapapadali, katulad na sinabi ni Secretary, to apply sa ating mga tao, ating mga kababayan. Hindi ka na pupunta ng munisipyo. Lumagda rin ang iba't ibang LGU sa Luzon ng Pledge of Commitment para sa proyekto. Sa tala ng DICT, aabot sa mahigit 1,000 LGUs ang may business permit system. 741 ang gumagamit ng ELGU system at 358 ang may sariling sistema. Target ng national government na magkaroon ang lahat ng lokal na pamahalaan ng ELGU system hanggang 2028. Samantala nakatakdang magbigay kaalaman naman ang Department of Information and Communications Technology Region 1 sa mga lokal na pamahalaan ng Pangasinan patungkol sa paggamit ng Electronic Local Government Unit System. Tiniyak ng tanggapan na sapat ang kaalaman ng mga LGU sa aplikasyon bago maganap ang rollout nito sa publiko. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa mahigit 112 milyong puno na ang naitanim ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa ilalim ng Enhanced National Greening Program sa Bicol Region. Narito ang report ni Jerry Galicia. Umabot na sa 173,147 ektaryang lupain ang nataniman ng sari-saring puno ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa buong rehiyon. Sa ilalim ito ng Enhanced National Greening Program o NGP ng kagawaran na layong mataniman ang 6 na probinsya sa Kabikulan. Sa buong probinsya ng Albay, tinatayang nasa 20,293 ektarya na ang nataniman. 55,290 ektarya naman sa Camarines Sur, 30,905 sa Camarines Norte, 29,246 sa isla ng Masbate,
18,222 sa isla ng Catanduanes. At sa Sorsogon ay umabot naman sa 19,192 hektaryang lupa. Sa taya ng DNR Bicol, nasa 112,227,525 na seedlings ng iba't ibang uri ng puno ang naitanim ng kagawaran. Simula ito nang ipinatupad ang Enhanced National Greening Program mula taong 2011 hanggang nakaraang taong 2023. Ayon naman kay Officer in Charge Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Sopsop, nasa 85% ng mga punong naitanim ng kanilang pinananatiling buhay. Samantala, target pa rin ng ahensya na makapagtanim ng mahigit 3.5 milyong puno pa ngayong taon, nakatumbas naman ng 2,113 hektaryang lupain sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal na inilunsad kahapon ang pinakabagong iconic Wish Bus sa Busan Eurasia Platform Outdoor Plaza, Busan, South Korea. Isinapubliko ang Pinoy Pride kasabay ng selebrasyon ng 29th National Migrant Workers Day, 75th anniversary ng Philippines-Korea Diplomatic Relations at ika-126 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa unang pagtatanghal, bumida sakay ng pinakabagong Wish Bus ang P-Pop Kings SB19 na sinundan ng South Korea-based Filipino boy band Horizon at ng hitmaker Zack Tabudlo. Hindi rin nagpahuli ang tinaguriang This Generation's Pop Princess na si Zephanie, pati na ang 8th P-Pop awardee at pinakabagong artist ng KDR Music House na si Esay Belanyo. Tiniyak naman ni Wish Innovator na si Kuya Daniel Razon na magpapatuloy na magiging bahagi ang Wish 1075 bus upang maipromote ang talento at musikang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan naman ng Members Church of God International o MCGI. At the same time, amin po din namang ini-offer sa inyo kasama po ng members ng Church of God International o MCGI ang aming serbisyo dito sa inyo sa Korea. Kung ano man po ang aming maipaglilingkod pa, dala-dala po namin ang lahat ng ating pong mga charity works saan man tayo magpunta. And one of the reasons why Wish Bus was called Wish Bus, hindi lamang po para magdala sa inyo ng musika, kung hindi sa isang maliit na paraan ay makapag-grant ng inyong mga wishes. Kung ano man po ang aming higit na maipaglilingkod sa inyo. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms chapter 90 verse 12 na nagsasabi, So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. And with that, meron tayong gustong batiin ngayong umaga. Kaaway kayo ng mama mo? Oo, pre. Ay, paano ba naman? Gusto niya ako mag-nurse. Sabi ko, yung pinaydi ko, sana magka-jowa na ako, nilagyan ko parang iyak yun, pero tinawanan pa rin. Oh, akala nyo kung sinong artista, no? Siya lang naman ang isa sa mga nagpapangiti sa atin tuwing umaga. Walang iba kundi si Celine Ann. Seryoso sa trabaho, pero isang makwelang tao. Katunayan, game na game nga siya sa pagsubok sa mga trend. Magpasaya lang tayo. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Ding, ning, 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 ning. At hindi lang yan. Kinakantahan din niya tayo. Gusto niyo ba ng sample? So she said, what's the problem, baby?
Bukod sa pagkanta, hindi rin siya pahuhuli sa sayawan kasama ang Mornicada. Kaya sa espesyal na araw na ito, kami naman ang magpapasaya sa iyo. Hi Ate Celine! Happy Sabbath anniversary sa'yo. Patuloy ka nawa sanang samahan at ingatan ng Panginoon sa araw-araw. Manatili ka sanang may mababang kalooban sa mga kapatid at yung pagiging thoughtful mo. At sana ay magkasama tayo soon. Let's celebrate, God willing. Happy Sabbath anniversary! I love you! I miss you! Hi, si Celine! Happy Sabbath sa'yo! I feel happy and blessed na naging kaibigan kita. Siyempre, kapatid sa pananampalataya. Proud na proud ako sa'yo sa lahat ng narating mo. Sana marami pang magagandang opportunities na dumating sa'yo kasi deserve mo yon. Meron kang mabuting puso at mabait ka. Pero higit sa lahat, may takot ka sa Diyos. Samahan at ingatan ka nawa lagi. Love kita! Happy Sabbath Day! Pagbati na may pag-ibig! Happy Sabbath Anniversary, Ate Celine! I miss you, I love you! Samahan naman palagi, maingatan, tulugdan ng Panginoon at magpatuloy sa mabuting paggawa ng may pag-ibig. Ayun, sana magkita tayo, magkasama ulit. Please! Ingatan nawa! Happy Sabbath Day, Mamsi, at maraming salamat sa Diyos dahil isa ka sa mga naging kaibigan ko, hindi lang naging matalik na kaibigan ko, di parang pamilya na rin, at proud ako sa lahat ng na-achieve mo sa buhay. So ayan, I love you so much and see you soon! Happy Sabbath Day! Happy Sabbath Anniversary, dear Celine! May you continue to be blessed and be a blessing to others. Love you! Happy Sabbath Day, Celine! Happy 19th Sabbath Day, Bonsoy! Nawa samahan at maingatan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa oportunidad na dumating sa inyong lahat. Oops! Ang wish ko, siyempre ang iyong good health. At ang wish ko pang isa, kung ano yung wish mo, sana loobin matupad. I'm proud of you, anak. I love you! Keep shining brightly with your remarkable talent, Celine. Happy Sabbath anniversary to you from UNTV and your Good Morning Kuya family. Ayan, happy Sabbath anniversary and yeah. And, syempre, message po natin. Bye! Ayan, happy Sabbath anniversary po sa akin. Ayan, salamat po sa Diyos. Una sa 19 years na pananampalataya ng Diyos sa akin. Salamat po sa GMK family ko. Ayan. At syempre kay Kuya Daniel at kay Ate Arlene Razon. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin, sa mga kapatid na lagi po nakasuporta po sa amin dito sa GMK. Salamat po sa Diyos. At sa Mamsi ko rin, salamat sa Diyos. And I would like to thank for our cake, Beloved Cakes and Pastry Shop. You can contact them at 0976-287-3012 or visit their Facebook at Beloved Cakes and Pastry Shop. Also, thank you sa Clary's Flower Shop for the flowers. Salamat po sa Diyos. You may order through their Facebook page, Clary's Flower Shop, or contact them at 0917-867-7477. Shout out po kay Sis Belia Mercado de Jesus and family, kay Sis Claire Ardon and family, Brad Lorman Ruazol and family, at kay Brother Sandel Jeronimo, Brother Persami Perez Oliveros family. At binabati ko rin yung aming mga GMK baby, si Hannah, si Gabriel Pascua, si Denmark, at saka si, meron pa ba? Si Shaina. Salamat po sa Diyos. Flowers for you. Yes! Happy Sabbath anniversary, Cicely. Salamat po sa Diyos. Ayan. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang
Good morning, Kuya! Hindi tayo sanay dito, Good news po muna sa mga motorista, magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 40 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. 50 hanggang 70 sentimos naman ang posibleng matapyas sa presyo ng gasolina, habang ang kerosene naman ay nasa magro-rollback ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos. Kaya hintayin nyo na po ang ipatutupad na big time rollback bukas bago kayo magpa-full tank ng inyong mga sasakyan. Very nice. Perfect. Sakto-sakto. Sabay-sabay na. Ang bakasyon kasi, di ba, ngayon na bang buwan o Yung next iba, meron month? na. Yung iba wala ng pasok. Bakasyon na no? Saktong-sakto yung mga pupunta sa mga trip. Kasi nakikita ko sa mga True. feed ko kung saan-saan nagpupunta na yung mga kaibigan ko, may mga naglalaon siya. True. Perfect daw kasi malamig-lamig na rin ang weather. Pero nakita ko nung may mga videos na nasa Baguio, grabe naman yun sa Baguio nung kailan nung nag-uulan na nag-zero visibility. Ay, nakita ko rin. Iba nakakatakot din. Kaya yung ibang mga bata ngayon nakakabalik na sa mga hobbies nila, yung pagbabike, di ba? Kaya dun sa mga may hilig magbike, mga kapadyak natin dyan, attention po sa inyo, ha? Dahil nananawagan po ang Quezon City Green Transport Division or DPOS sa mga voluntaryong nais maging bahagi ng 2024 bilang siklista bike counting activity ngayong taon. Gaganapin ito sa June 30, 2024 at tatagal po yan sa loob ng 1 linggo. Para po sa paraan ng pagsali, i-check lamang ang official Facebook page na dpos.gto o sa kanila pong website na mobilityawards.ph. O sumali po kayo sa private Facebook group page ng Mobility Awards na Bilang Bisikleta FB. Uy, dun sa mga di ba, yung mga nahilig dyan, lalo na nung pandemic, pwedeng yung ibalik yung love ninyo sa pagbibisikleta, lalo na dun sa mga estudyante. Pero make sure lang din natin, alam ng mga magulang, tapos mag-participate tayo ng kumbaga yung maayos din sa maayos na paraan. Kumbaga kung may mga kailangan registration, mag-register. Tama. Eto mga kasangbahay, another good news po para sa ating mga Navotenyo. Bilang bahagi po ng 17th Navotas Cityhood Anniversary, mamamahagi po ang pamahalang lungsod ng PWD/SPED Educational Financial Assistance para po sa buwan ng Mayo. Ito ay sa pangunguna po ng Persons with Disability Office. Gaganapin ito sa June 24, 2024 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa harap po ng NavoServe Navotas City Hall Annex. Pumunta lamang po sa itinakdang oras, dala ang mga kailangang dokumento. Ito po mga kasangbahay, PWD ID o SPED School ID, original at photocopy po, back to back. Isa pong valid ID ng authorized parent or guardian, kasama rin po yung original at photocopy na back to back. Dalawa pong photocopy ng Memorandum of Agreement sa long or legal size bond paper. Kung kinatawan po ng magulang or guardian ang kukuha, dalhin din ang mga sumusunod. Isa pong valid ID ng kinatawan, original din po at photocopy na back-to-back. At authorization letter galing po sa authorized parent or guardian. Para po makita ang listahan ng mga beneficiaries, i-check lamang po ang link na tinyurl.com/pwdspedschools Scholars2005-24. Alright. Yan, ang napakaganda nun, kasi mga assistance to para sa mga PWD at sa may mga anak natin na merong mga special needs. So, magandang opportunity na i-take ng mga authorized parent, authorized guardian at ng mga parents natin. Iyon. Isa pa sa Navotas, job alert naman para sa mga Navotenyo. Nangangailangan ang lokal na pamahalaan ng isang child minding aid, isang bus driver, 2 bus attendants, 3 greenhouse personnel at 1 clerk.
para po makita ang pamantayan ng kwalifikasyon, duties and functions at iba pang listahan ng mga kinakailangan, puntahan lang po ang link na https://tinyurl.com/chrdo05. Para po sa mga interesadong aplikante, magpasa lang ng requirements sa City Human Resources Development Office sa first floor ng ating City Hall o mag-email po sa chRDO@navotas.gov.ph. Paki-take note nyo po ang mga requirements. Ito po, letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, City Human Resource Development Officer. Ilagay po ang posisyong ina-applyan. And accomplished personal data sheet at a copy of a CC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. At copy of valid driver's license para sa driver possession. Ang deadline ng application ay sa June 13, 2024. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa CHRDO sa 8281-8531 Local 106. And para sa mga taga Navotas, i-take advantage po natin ng mga jobs na nabanggit po natin at i-make sure po natin yung mga requirements ay maipasa natin dahil may isang requirement na letter na naka-address. Kaya make sure natin na tama po yung names na ilalagay natin. Okay. Advisory naman para sa mga tagigenyo. Sinimulan na po sa lungsod ang libreng livelihood training on food processing of agricultural products and byproducts. Dito ay tinuturo ang iba't ibang paraan na pwedeng pagkakitaan sa processing ng gulay, prutas, karne, isda, itlog at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong sumali, pumunta lamang sa sumusunod na venues mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Sa Barangay Maharlika Barangay Hall sa June 14, Barangay Ususan Barangay Hall sa June 21, at sa June 28 naman, gaganapin ito sa Barangay Tanyag, Barangay Hall. Agahan lang po ang pagpunta dahil limited lang. And ang slots at first come, first serve po ang ipinatutupad na sistema. Maganda nga na ganito yung mga... Kasi minsan natuturo din dito yung proper handling na ng mga pagkain. True. Kahit na ba, Agad masira. kahit na ba sabihin natin na, kunyari, hindi naman tayo magagawa ng malaking negosyo. Yung training naman ito para ma-apply natin sa mga bahay natin, paano natin masustore yung mga pagkain natin. Kasi minsan may mga hindi ganun ka-informed paano mag-store, paano mag-handle ng pagkain nila. Kumbaga para safety din ng buong pamilya nila. Iwas sayang. Shelf life ng mga pagkain. True. At bukod nga, Joshua, sa livelihood training, meron ding libreng seminar on urban gardening para sa mga residente ng Taguig. Bukas, June 11, isasagawa ito sa Barangay North, Daang Hari, Barangay Hall mula 8 a.m. to 12 noon. Sa June 18 naman, gaganapin ito sa Barangay Central Bikutan, Barangay Hall mula 1 p.m. to 4 p.m. At sa June 25 naman, isasagawa ang free seminar on urban gardening sa Barangay Western Bikutan, Barangay Hall mula 1 p.m. to 4 p.m. Lahat po ng sasali ay pagkakalooban ng libreng buto at pananim. Limited slots lamang po ito mga kasambahay ha, kaya samantalahin na ang pagkakataon. Napakaganda nitong urban farming. Kahit ako naging witness ako ng kung gaano kaganda yung yung ganitong klase ng project sa Quezon City. Kasi meron na tayong malaking malaking produkto ng urban gardening, katulong natin dyan yung MCGI Bread Society. Kumbaga yun na yung kinabubuhay ng mga tao, doon nagtatanim sila. Tapos inaangkat yun ng QC government. Tapos yun yung ginagamit nila sa mga feeding, nagpapakain sila ng mga mahihirap. Oo. Kaya napakaganda yan, marunong din tayong magtanim kahit sa sarili nating mga bakura. That's right. At ngayon magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Year 1911 nang buksan sa publiko ang Rembrandt House Museum. Isa itong early 17th century house sa Amsterdam City na naging tahanan ng world-famous Dutch painter at artist na si Rembrandt van Rijn. Balikan natin ang kasaysayan ng museum na ito sa ating Today in History. June 10, 1911. Sa araw na ito ay opisyal na binuksan sa publiko ang Rembrandt House Museum sa Amsterdam City sa bansang The Netherlands. Taong 1606 nang itayo ang isang bahay sa sentro ng Amsterdam City na pag-aari ng isang nagngangalang Peter Belton.
Pagsapit ng 1627 ay nagsagawa ng renovation sa bahay at ito ay nilagyan ng triangular pediment at dinagdagan ng ikatlong palapag. Ang bahay ay binili ni Rembrandt van Rijn sa halagang 13,000 guilders noong 1639. Nagsilbi itong tahanan, art dealership at studio kung saan ipininta ni Rembrandt ang kanyang mga masterpiece, kabilang ang isa sa famous painting na The Night Watch. Ngunit noong 1658 ay nagdeklara ng bankruptcy si Rembrandt at ang bahay ay kanyang ipina-auction upang makabayad sa mga pinagkakautangan. Kaugnay nito ay napilitan siyang lumipat sa isang maliit na bahay at nanatili roon hanggang siya ay pumanaw noong 1669. Taong 1907 ay binili ng City Council ng Amsterdam ang bahay at ito ay ipinagkaloob bilang donasyon sa isang foundation. Matapos ang ilang panahong restoration ay binuksan ito sa publiko bilang Rembrandt House Museum sa pangunguna ni Queen Wilhelmina. Kabilang sa mga makikita sa museum ay ang mga collection ng artworks at etchings ni Rembrandt. Taon-taon ay nasa 200,000 ang bumibisita sa museum upang makita ang mga painting at etchings na gawa ng world-famous Dutch artist. Rembrandt. Naalala ko kasi may mga subjects kami before sa school, art appreciation, sa mga topic. Tapos isa sa mga sinasabi na mga parang significant contribution niya sa art, yung paggamit niya ng light, yung tinatawag na chiaroscuro. Na nakikita ko nga, pag nakita mo yung, di ba nabanggit yung The Night Watch, yung pinaka sikat na painting niya. Pag nakita mo nga, ito yung something na hindi mo parang natural magagawa. Kunyari, nag-capture ka lang ng picture sa phone mo or camera mo, yung paggamit nga nung light nga na parang dun sa painting na yun, na-highlight niya yung kumbaga yung dalawang bida dun sa niya painting niya. Pag tinignan mo parang automatically natatawag yung attention mo dun sa dalawang subject na gusto niyang i-highlight. Kasi parang parang may spotlight sila. Spotlight effect. Oo, tapos kaya kasi talagang nakikita mo pagka tinrace mo yung mga angles ng ilaw, kung paano na-highlight yung mga subjects niya. Nakita, hindi lang siya arbitrary na angles. Talagang, kumbaga, may symmetry talaga pag tinignan mo. At saka, parang calculated talaga. Tapos may may Easter egg nga doon na sinasabi na parang may isang tao doon sa likod ng Night Watch painting na parang hindi siya belong doon sa setting. Kasi sinasabi nila na si Rembrandt yun. Parang meron siyang Easter egg doon sa painting na yun. Totoo. Actually, si Rembrandt nga may mga nagsasabi ng mga cultural commentators na si Rembrandt daw bang nag-invento ng selfie. Kasi parang nearly 100 na mga paintings niya, self-portrait niya. Pero doon mo daw makikita na yung passage of time, tapos yung itsura niya, yung parang naging development niya all throughout the years. Pero may kita mo yung yung style niya talaga na yung iba nga may mga etchings lang, tapos yung iba it's very detailed daw talaga yung work na makikita mo na parang yung dramatic effect nung mismong portrait niya, makikita mo din yung parang message na kino-convey. Doon daw sobrang galing ni Rembrandt sa parang yung connection niya between doon sa nakaka-appreciate ng art niya tsaka yung art niya. Parang magaling yung connection niya between dun sa medium niya. Tsaka nakakatuwa kasi nga, yun nga, dun siya pinaka-nakilala, mahilig siya maggawa ng mga portraits. Isa pa sa napansin ng mga tao, lalo na rin sa panahon din natin, pag ina-appreciate na yung kanyang mga artworks. Sinasabi nila na hindi niya dinadaya yung katawan pag nagpipaint siya. Na parang, kasi di ba meron tayo dahil para magustuhan ng tao, papagandahin natin, pero siya hindi. Kung ano yung nakikita niya, yun yung gagawin niya. Hindi niya gagawin na parang ideal dun sa body. Kasi mahilig siya rin mag-paint ng mga katawan ng babae. Tapos, ang ginagawa niya, hindi niya binabago na kailangan sexy to, kailangan perfect yung ganito, walang wrinkles, walang ganyan. Hindi, ginagawa niya mismo sa kung ano yung nakikita niya dun sa model niya. Hindi niya binabago just because gusto niya na maging appealing ng sobra dun sa nanonood. So, dun sa tumitingin. Kaya sinasabi nila na parang ganun siyang klase ng painter. Ayaw niya hindi siya mahilig yung edit, di ba? Parang tayo may pa-Photoshop, di ba? May mga pa-ganon. Sa kanya, ayaw niya ng ganon. Even yung mga wrinkles, kahit sobrang hirap gawin, pag ganon yung ginagaya niya, pati wrinkles kokopyahin niya. Ganon siya kapulido gumawa. Ayaw niya nang may binabago dun sa naturalesa nung kanyang model. Walang camera 360. Walang halong chemical. Tsaka yung museum niya, yung house museum niya,
may mga educational programs sa mga gustong malaman, yung mga art history dito sa tsaka yung history niya sa pagiging niya sa mga artworks niya. Tapos meron ding mga audio guides para sa mga visitors dun sa house na nasa iba't ibang language na para maintindihan nga yung mga kumbaga history niya, kung paano niya ginawa yung mga artworks niya, tsaka may mga artworks din daw siya na doon niya mismo ginawa doon sa house, tsaka yung mga tools na ginamit niya. Kaya parang yung mga bumi-visit daw doon is parang mas naging nakaka-feel sila ng kumbaga ng closeness. Kasi kapag diba nakakita tayo ng mga gamit na kunyari ginamit ng isang part ng history natin, parang ito pala yung ginamit. Parang kaya isa rin daw yung sa mga naging interesting na part dito. Tapos yung mga artworks niya, hindi pala pagpunta mo daw pala doon, hindi lahat makikita mo kaagad kasi meron daw rotation na ginagawa yung mga nagbabantay doon, kumbaga yung nagme-maintain, kasi hindi dapat lagi daw na naka-expose palagi yung mga artworks niya kasi para for preservation purposes na kapag na-expose daw kasi sa light ganyan. Kaya parang every parang pag regular kang pumunta doon, iba-iba daw na artworks yung makikita mo kasi may rotation. Oo, tsaka di ba na meron siyang mga artworks sa sinabuyan ng asido, tapos meron ginupit sa gitna. Sa kanya. May ganun siya, may ganun din siyang issue. So talagang yun yung hindi ko nagigets, bakit kailangan sirain? Ano ba yung reason ng iba kung bakit sinisira nila itong mga ganitong klase ng mga artworks? Kasi parang yung iba sinasabi nila na parang binibigyan daw masyado ng importansya, bakit daw sobrang mahal, yung mga ganun. Parang hindi ko rin magets kung bakit ginagawa yun ng ibang mga tao, sinisira nila yung artworks. Buti na nga lang, may mga tumutulong din para kahit papaano, kahit nasira yun, inaayos pa rin talaga nila. So sana kapag bumibisita rin tayo sa mga museum, maganda na yung i-appreciate natin, wag na natin sirain, di ba? May iba kasi parang nila, sign of protest nila yun. Kasi meron nga akong nakita nun, nakalimutan ko lang kung sino yung artist na yun, pero sobrang yun, matagal na rin na painting. Tapos hinagisan ng canned tomato na na dun sa mismong araw na yun, parang may event na mahalaga, tapos merong nagprotesta, lang siya, kala mo, bisita lang din siya, ganun, tapos yun, meron siyang sign of protest na ginawa. Kaya yun, tama yun yung sinasabi nila, nila Tini, na kapag tayo bibisita sa isang lugar, dapat i-appreciate na lang natin, di ba? Katulad ng pag-appreciate ni Tini nung nasa Bicol siya, di ba? Favorite dahil, maliban kay Tini, meron naman nakarating sa inyo sa Bicol. Oo, ako once. Habang ng biyahe kasi talaga, kung hindi ka mag-aeroplano. Kami parang nadaanan lang namin, tapos meron kami kasing ibang destination, pero hindi talaga ako yung naka-appreciate ng Bicol. Yun. Pero kung may plano kayong pumunta sa Bicol, mga kasangbahay, at gusto nyo maka-experience ng clean and clear natural spring, meron kaming lugar na i-recommend sa inyo na siguradong swak sa inyong budget. Kung saan yan, panoorin nyo dito sa Trip Ko To. Good morning, Kuya, at good morning, mga kasambahay. Ako nga pala ang inyong mga kasama ngayon sa Raven. At paano kung nagkataong nandito kayo sa Bicol na padpad sa inyong road trip at kailangan nyo nang magpalamig dahil sa init ng ulo ng kasama nyo, sa init ng panahon. Siyempre, doon tayo pupunta kung saan may pinakamaraming clean and clear natural spring dito sa Bicol region, sa Sorsogon. Marami talagang cold springs sa Sorsogon Province dahil na rin naririto ang Bulkang Bulusan na nagbibigay ng both cold and hot springs. At sabi ko nga, clean and clear na karamihan dito ay pinagkukunan ng inuming tubig ng mga tao. Ganon kalinis. At ang tampok natin ngayon ay ang Tangke Nature Spring. Paano makakarating? Ang Tangke Nature Spring ay almost 2 hours from Legazpi City at almost 30 minutes from Sorsogon City proper. At kung kayo ay magko-commute, sasakay tayo dito sa may Cytex, katabi lang yan mismo ng SM City Sorsogon. Magbabayad lang tayo ng 60 pesos at bababa tayo sa Huban, Sorsogon sa may Bacolod Elementary School. Para makita mo agad, search mo lang sa mapa ang Bacolod Elementary School dahil nandirito ang entrance papunta sa resort. Huwag mong alalahanin ang biyahe dahil nasa Sorsogon lang naman ang pinakamagaganda at malalawak na kalsada sa Bicol. At kapag nakarating ka na, dahil hindi nakasya ang 4 wheels, pwede mo nang lakarin papasok and feel the nature or sumakay ng habal-habal for 40 pesos per person.
Sir, magkano nga wala para punta sa tangke? 40 lang sir, papunta papasok. Ilang tao na yon? Isa lang. Sa wakas, nakarating na tayo mga kasambahay. Welcome sa Tangke Nature Spring. Makakalangoy ka na for just 35 pesos per person at pwede kang magrenta ng cottages. May tindahan, videoke at pagkain pwedeng mabili in case lang na wala kang dala. Tinawag itong tangke kasi yung mga taga rito, mga taga Bacolod, dito talaga nag-iigib ng tubig inumin. Nakagis na lang namin na dito talaga sila nag-ano ng tubig. Malinis talaga kasi dito sila kumukuha ng inumin. Tapos napipreserve namin yung kalinisan. Maganda po. Sulit po. Sulit. Lalo na sa budget. Sulit siya sa pang-student or sa magbabarkada. Maganda sa view, maraming pagpipicturean tapos malinaw ang tubig. Para sa akin, highly recommended siya. Namangha talaga ng gusto. Nakaka-relax. Malamig, running water. Para sa akin, siya, pampamilya talaga. Magandang mag-banding dito. Safe kasi unang-una, isa lang yung pool na malawak eh. Tapos yung tubig na, crystal clear, kaya kitang-kita mo habang lumalami yung mga kasamang bata. Ang kagandahan dito, malinis talaga siya at ramdam mo talaga yung natural na lamig ng tubig na galing sa Bulkang Bulusan. Kung hindi mo prefer yung alat ng dagat na minsan masakit sa lalamunan o masakit sa mata, o sawa ka na sa mga swimming pool na pinaliguan ng sako-sakong turin, perfect choice to para sa iyo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Ayayin mo na yung katabi mo. Dagdagan mo pa ng kapansing-pansing malaparaisong halaman at disenyo sa paligid nito. Abay, mare-relax ka talaga. Talagang feel the nature. Kaya kung stress na at medyo mainit na ang ulo, chillax. Magpalamig ka muna at pumunta dito sa Tangke Nature Spring. Hanggang sa muli mga kasambahay! Good morning, Kuya! Siyempre, shoutout muna sa ating Sorsogon production team, kina Raven, Kenshin, Boy2, Weboy at kay Emerson. Yeah. Diba? Ang sarap nun, natural spring. True. Tsaka maganda kasi nga galing talaga siya sa bundok, yung kumbaga yung tubig. Kasi doon din sa amin, sagana talaga ang Bicol din sa ganyan din siguro. Kasi doon sa amin, malapit din, may lupa rin kami sa bundok. Tapos meron kami doon sa baba. Lupa nila yun. Lupa talaga tong friend natin eh. Lupa nila pala. Ayusin mo ka. Basta, ayoko naman sabihin, alam mo naman ang lupa, usaping lupa, diba? Basta, ang maganda dyan kasi tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Walang gripo-gripo doon sa lugar namin. As in, ang i-connect-connecta mo lang yung mga tubo-tubo. Kasi nga, kung saan mo gustong dalhin yung tubig, dahil nga free-flowing talaga siya. So, hindi ako magtataka na may ganyan din siya. Saka ang nakakatuwa sa mga ganito, di ba? Yung iba, merong sinasabi si Doc Bunny na parang may iba allergic sa salt water. So, kung di naman sila, yung parang fresh water lang yung pwede sa kanila,
kanila, ito dito perfect sa kanila yan. Tsaka yung isa pang nakakapagpaganda, yung mural, di ba yung entrance fee? oo. Pero sana, ayun, magkaroon din tayo ng mga tinatawag na environmental fees para maprotektahan din natin yung lugar. Tsaka huwag natin kakalatan pag nandun tayo, dala natin lahat ng basura natin, tapos iiwan lang natin doon. Dapat tayo, responsible tayo na kung ano yung mga bit-bit lang natin, yun lang din yung iuuwi din natin. Tayo mag-iiwan ng mga kalat. Para pag binalikan mo, ganun pa rin, di ba? Kasi pag, naisip ko nga kung yung mga magandang napuntahan natin before, tapos kapag, kunyari, gusto mo ulit balikan or gusto mong i-share dun sa mga kaibigan mo, ay, punta tayo dito kasi naalala ko maganda to. Tapos pagbalik nyo, iba na yung itsura. Parang nakakalungkot kasi hindi mo na ma-share ulit yung experience mo before na nung pagkakaalala mo, ang ganda, ang linis niya. Diba? Kaya sana protektahan natin yung mga ganitong lugar. Kasi naalala ko, once pa lang ako nakapag-swim tuloy. Ang konyo na once pa lang ako nakapag-swim sa Sa where? Natural body of water na alam ko sa Laguna, malapit sa Pagsanhan, na talagang umaagos yung tubig, na dadaling ka ng current ng tubig. Na-experience ko na iba siya tulad sa kunyari, nag-swimming ka sa swimming pool na. Na, di ba, usually kapag nag-swim tayo sa swimming pool, yung mga damit natin after parang may amoy kapag nagpapaluyo. Kaya alam mo, parang medyo marami yung tubig. Tsaka pag aksidente kang nakainom ng tubig, di ka kakabahan. Pag sa swimming pool ka, di ba? Kaya totoo yung sinabi kanina, yung madami pang chlorine. Pero kayo ba nakaligo ka na rin sa mga ilog, ganyan? Tapa. Hindi. Ano nga ba to? Yung may falls din. Wow, waterfall. Talon. Alam mo yung Talon ang tawag. Talaga? Sa Rizal. Ang saya, ang lamig ng tubig. Tapos yun nga yung first time nakainom ako, ang tamis ng tubig. Totoo. Ang lamig, tapos manamis yung tubig. Pero di ba may mga... Galing sa Hindi yung galing sa... Pinaglaman ko yan na. Pero di ba may mga bodies of water na dapat hindi iniinom? Ano ba yung mga ganun? Yung mga stagnant na water? Pero pag free naman, free flowing, okay lang. Doon din kasi sa amin, meron din ganyan, malapit din sa lupa. Doon sa lupa yun sa lupa. Ewan ko ba, yung lupa dito, ang dami ng lupa. Ang dami kasing mga lupa lang. Hindi kasi doon may busay, ang tawag namin, maliit na klase ng ilog. Busay ang tawag. Oo. Tapos galing kasi bundok, tapos pag dinire-diretso mo yun sa dagat naman ang punta nun. Yun doon masarap talaga rin talagang magligo-ligo. Tapos sa gilid nun, may ginawang yung lolo't lola ko. Tapos doon kami kumukuha ng mga malinis na tubig. Sobrang sarap ng doon tayo sa lupa nila Tini, no? Parang ang saya ng mga water activities sa kanila. Di ka magsasawa. Sindera, nilibre ko na kayong lahat. Gusto ko makita yung busay na yan. Kung papunta tayo sa lupa nila Tini, mawawala tayo. Doon na ako nakagat ng linta sa baba. Linta? Oo. Paano mo tinanggal? Kasi nga, sabi ko sa mama ko, sabi ko sa kanya, ma, gusto ko makakita ng linta. Kasi di pa ako nakakita. Sabi nila, naninipsip daw yun ng dugo. Tapos langoy-langoy ako dun sa langoy-langoy ako sa busay. Pag ahon ko ng ganun, may nakakagat sa dito ko. Tapos sumisigaw ako, mama, linta. Alam ko na yung linta. Sayang di mo nakita. Kasi kumagat sa baba ko. Dun ko yun na sa busay. Kaya di ko na makakalimutan ang linta. Very memorable. True. Kapag mga ganyan-ganyang mga labas-labas natin sa bahay, dapat mag-iingat tayo tulad nangyari. Pero pag kayo ba lumalabas kayo ng bahay, nag-o-observe ba kayo sa mga paligid nyo? Kailangan. Lalo pag ikaw lang mag-isa. Vigilant tayo. Marami kasing nagaganap sa labas at meron ding mga pangyayari na kapupulutan natin ng aral. Gaya na lang itong mapapanood natin sa ating Kristiyano drama na kwento ng isang food delivery rider na mistulang inabot ng kamalasan kung titignan natin. Pero ano kaya ang magpapabago sa kanyang sitwasyon? Panoorin natin sa Kristiyano drama. Laro ka na! Boss, baka pwede po makakyat kahit sandali lang. Sige, bilisan mo lang ha! Yun na po. Ay, pabalik-balik. Salamat po. Matagal pa ba yan? Sir, baka pwedeng makiusap, sir. Kahit ngayon lang, sir. O dyan lang naman po ako magdi-deliver, sir. Hindi pwede. Sige na po, sir. Expired lisensya mo, wala ka pang rehistro. Wala pang plaka. Sige na, i-deliver mo na yun doon.
Minsan, sadyang mahirap talaga ang buhay at sinusubukan nating gawin ang ating makakaya upang makaahon at makayanan ng mga pagsubok. Ngunit tila iniinis tayo ng pagkakataon dahil salungat sa ating mga plano kung anong mga nangyayari sa kasalukuyan. Paano ko babayaran yan? Baka niloloko mo lang ako. Pangtay na po yung pagkain. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Hindi man naging maganda ang pakikitungo nila sa'yo, gawin mo pa rin kung ano ang tama. Piliin mo kung anong mas makabubuti para sa'yo at sa iyong kapwa. At totoong may kakaibang ligaya kang mararamdaman sa tuwing ika'y gagawa ng mabuti. At hindi lang sa atin, kundi maging sa mga nakakita, ay bubuti rin ang araw. Paggawa ng mabuti ay napakagandang paraan upang ating maitawid sa kapwa ang pag-asang hatid ng pagiging positibo sa buhay. Gaya ng sinasabi sa Biblia na kapag tumulong tayo sa nangangailangan, para na tayong nagpautang sa Panginoon at tiyak na babayaran niya tayo sa ating kabutihan. Kaya pagsikapan nating mamuhay sa pag-asa, pag-ibig at pananampalataya at tunay na ang kapayapaan ay sa atin. Muli ako si DJ Leslie. Salamat at magandang araw sa lahat. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kawikaan 3:27. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kawikaan 19:17. Ang inspiring nung story kasi kahit he's having a bad day, kasi imagine no, magde-deliver ka ng, ikaw delivery rider ka, magde-deliver ka ng item mo, tapos nawalan ka pa ng motor on the way, tapos after nun nabuhusan ka pa accidentally ng water. So parang it's a bad day para sa kanya, pero dahil kahit may bad day siya, hindi yun nakastop sa paggawa niya ng mabuti. Kahit may nakita siya nga nangangailangan ng tulong, tinake pa rin niya yung opportunity na makagawa siya ng mabuti kahit siya mismo hindi nakaka-experience ng magandang araw. Kaya ang gandang reminder din sa atin na tumulong tayo hindi lang dahil sa gusto lang natin or nasa mood lang tayo. Kahit nasa ang kumbaga kahit anong estado natin o nararamdaman natin, kung masama ba yung araw natin, dapat hindi yun maputol or hindi mag-stop yung paggawa natin ng mabuti. Na it's something na dapat walang magpapatigil sa atin sa paggawa ng mabuti. Kasi di ba katulad ng sinasabi sa Bible na gumawa tayo ng mabuti sa lahat, na it's something na dapat walang makakaputol kumbaga. Kasi it's ang gandang reminder din na katulad sa Kristiyano drama natin na sinasabi sa Bible na pag may opportunity tayo, nandiyan na sa harap natin, tapos meron tayong power to do it. Diba? Let's grab that opportunity. Kasi
katulad ng laging sinasabi din sa atin na hindi lahat nabibigyan ng opportunities or chances na makagawa ng mabuti. Kaya kapag may chance tayo, meron tayong power to do it, huwag na tayong magdalawang isip. Let's grab it, diba? Kumbaga, kapag ikaw nakaramdam ka na hindi maganda yung araw mo, ikaw man lang makagawa ka ng mabuti sa tao para yung sa kanya naman yung gumanda. Kasi pag nakapagpasaya ka ng tao, di ba iba rin yung saya na nadudulot nun sa'yo eh. So, para rin sa'yo yung ginawa mong pagtulong, napasaya mo rin yung kalooban mo dun sa panahon na nalulumbay ka o kaya may pinagdaraanan ka. Kasi ganyan naman talaga ang tao, di ba? Tayo, may mga tiisin din talaga tayo sa buhay. Wala naman yatang tao na hindi nagtiis kailanman, di ba? Ng something sa buhay niya. Pero alam niyo yung isa sa pinakamahirap tiisin? Yung kahit ako hindi ko talaga kayang tiisin. Ano yan? Yung sakit ng ngipin. Di ba? Meaning yung pag masakit yung ngipin, yung hirap pumasok, sakit sa ulo, iyak-iyak ka na lang, di ba? Kasi kung may mahirap or may isang bagay na mahirap tiisin, yan talaga yung sakit ng ngipin. Pero hindi rin madali para sa iba kasi, di ba, na magpatingin o kaya magpabunot ng ngipin kasi nga mahal eh, di ba? Mahal magpatingin, mahal yung magpabunot ng ngipin lalo na ngayon sa mga dentista pag pumupunta tayo, di ba? Kaya napakahalaga rin na makapagbigay tayo ng mga ganitong klase ng mga serbisyo sa ibang mga tao. Kaya nga isa sa kawang gawa na ginawa natin, no, dito sa MCGI Cares sa loob at labas ng bansa ay ang magsagawa ng libreng dental mission upang makatulong sa mga nangangailangan dahil MCGI Cares. Olha, estou muito feliz da clínica dentária, né? Que está chegando aqui já ao nosso bairro, Benfica, que eu moro aqui mesmo. Olha, para mim é maravilhoso. Ang ating mga ngipin ay maliit kumpara sa iba pang bahagi ng katawan. Ngunit napakahalaga sa pang-araw-araw na buhay nating mga tao. At kapag ito ay sumakit na, ang maliit na sangkap ay nakakaapekto sa buong katawan. Eu tive um dia lá em casa, né? Senti muito dor a semana toda doendo, né? O dente dolorido e muito inflamado. Eu na cama olhando pro céu e as lágrimas descendo, né? Eu dizendo, meu Deus, será que eu não vou dormir hoje à noite com esse dente doendo? E pensei, meu Deus, R$100 eu tenho que pagar o dente para poder extrair o dente, né? Sa mga kapos kagaya ni Aling Lucileni, iba't ibang remedyo na ang nilalapat sa sakit ng ngipin. Makaramdam lang ng kaunting ginhawa. O que eu fiz? Botei pouquinho, umas 3 gotas de vinagre na água e deitei. Muito triste e as lágrimas saíam. Aí eu peguei e falei assim, que R$100 é muito caro para quem ganha, ganha pouco. O salário tá pouco, né? E a gente paga aluguel, paga isso, paga aquilo. Então quer dizer, muito difícil. O posto de saúde, a gente chega lá, é a maior dificuldade para conseguir uma extração de dente, para arrancar dente, é muito difícil a gente conseguir. Tanto no posto de saúde, como na clínica da família, que nós temos clínica da família aqui também. É tudo difícil, irmã. Se a gente não tiver o dinheiro para pagar, você vai ficar com o dente doendo, vai ficar toda a vida com aquela dor. E como eu fiquei, minhas lágrimas caiu e eu virei para um lado e falei, vou dormir. A minha solução foi a água com vinagre e geladinha, né? Que aliviou. Olha, estou muito feliz da clínica dentária, né? Que está chegando aqui já ao nosso bairro, Benfica, que eu moro aqui mesmo. Olha, para mim é maravilhoso.
Ang ginhawang maibibigay natin sa ating kapwa ay isang halimbawa ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Tanda ng pagliliwanag ng aral ng Diyos kung isinasagawang mula sa puso. Então, eu queria agradecer muito a todos, a vocês. E realmente é muito importante isso para as pessoas. Não só a parte estética, mas a parte de saúde bucal mesmo. Então eu agradeço muito por participar disso com vocês. Em lugar nenhum, na verdade. Eu nunca nem soube, tanto que alguns colegas meus ficaram assim, estarrecidos de saber que existe isso e que está sendo feito, né? Então, bastante curiosa também para fazer parte disso. Eu me senti muito bem privilegiada, na verdade, por ser um trabalho de ação social feito pela Igreja de Deus. E eu, particularmente, nunca vi nenhuma religião fazer um trabalho desse porte, gratuitamente, até, né? E dando um sorriso melhor para a gente. Graças a Deus por esse trabalho da Igreja de Deus aqui no Brasil. Fico muito feliz, né? Porque graças a Deus por essa oportunidade para ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, né? Porque realmente tem muitas pessoas que não conseguem chegar, não são em todos os lugares que também tem postinho de saúde que oferece esse serviço gratuito. Então, mais pessoas iam poder se beneficiar disso e a gente ia poder compartilhar um pouco das nossas benefícios, das nossas boas obras para essas pessoas também. Estamos aqui juntos para fazer este trabalho para o benefício dos nossos semelhantes e irmãos mais necessitados que não têm capacidades financeiramente falando para obter esse tipo de serviço. Salamat sa Panginoon sa lagi ng pakikipagkaisa naman ng lahat ng ating mga kapatid na kaisang pananampalataya sa bawat paggawa ng atin pong pagsasama-sama sa iba't ibang dako upang tayo ay tuloy-tuloy na maging maliit na kasangkapan ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. Muito agradecida a Deus. Salamat sa Diyos. At alam talaga natin yan, tayo mismo naka-witness, diba? Na talagang isa yan sa pinaka maraming, kumbaga marami sa mga kasambahay natin yung kailangan din talaga ng atensyong medikal, lalo na dyan pagdating sa atensyong pang-usaping dental. Kasi sa MCGI Cares, sa MCGI Clinic natin, lagi yan na ang bunot, extraction at saka check-up sa dental, yan ang talagang tayo, blockbuster. True. Alright. Ngayon naman, shout out sa MCGI South Cavite production team. Good morning po sa inyo dyan. And we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would also like to thank ang Genesis Organics Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. Thank you din sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One, ang number one.
And also, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Of course, thank you rin sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 091628800308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you, Miss Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!